PRRD ay leader na unang pumalinga sa mga maliliit na tao. Ang leader na talagang nagbigay ng awa doon sa mga mahihirap, doon sa mga namumroblema sa gamot, namumroblema sa mga proseso sa gobyerno, yung mga namumroblema doon sa mga pang-araw-araw na pinagdadaanan natin. Si PRRD lang ang kumalinga sa Pilipino. At ngayon, nagbabayad siya doon sa kasalanan daw na ginawa niya. Pinadala siya sa ibang bansa para doon sa mga sinasabi nilang ginawa niya na labag sa karapatang pantao daw, at hindi ito umaayon doon sa tunay na nararamdaman. Kasi hindi ganun yung leadership niya. Si PRRD, naranasan nating lahat na ang ginawa niya at ang iniisip niya nung panahon na siya ang nagdidesisyon para sa kapakanan ng bansa, iniisip niya parate ang mas nakararami. Iniisip niya parate ang kabutihan ng bawat Pilipino. Kaya itong kaarawan niya ngayon, dahil sa mga ginawa ni PRRD para sa ating lahat, it's about time na tayo naman ang magpakita ng pagmamahal dun sa taong unang nagpakita ng awa sa ordinaryong Pilipino. Itong kaarawan ni PRRD ay isa ring pagtalima doon sa panawagan na manindigan tayo bilang Pilipino. Ang bansa natin na pinaghirapan natin na mabuo at ito ay maging bansa na sumusunod sa kanyang pagka-Pilipino, sa batas. Yung mga pinakapundasyon na ginawa natin in order to upang mailagay sa tamang lugar yung ating sistema, dahil lang sa merong mga elemento na ayaw nang magkaroon ng kapangyarihan ang mga Duterte sa politika, itong mga taong to willing na sirain ang lahat ng binuo natin para tayo'y maging bansa. At hindi to katanggap-tanggap. Yung kaarawan ni PRRD is more than just a birthday celebration. Yung kaarawan ni PRRD bukas, yung paninindigan natin bukas, ay yung pagtayo natin na gusto natin na ipaglaban natin ang pagka-Pilipino natin. Kung meron tayong mga dapat ayusin, kasong dapat litisin, gawin yun dun sa bansa natin, hindi sa banyagang korte. Si Ma'am Yumi, Ma'am, ano pong masasabi po natin doon sa celebration? At bilang kayo po lead convener ng yung celebration na to dyan sa San Fernando, Pampanga, ano pong masasabi? First of all, assalamualaikum to everybody, to all my brothers and sisters, lalong-lalo na sa ating mga kapatid sa ibang relihiyon. Ang ating layunin naman is yung kaayusan at yung walang casualties, as in talagang solid na pagtitipon para lang ipakita sa ating administrasyon na itong pangyayaring to is hindi katanggap-tanggap sa bawat isa. Pero hindi ibig sabihin nun gagamitan natin ng dahas. Nandito tayo para magsama-sama ipakita na solid tayo, na nakasuporta tayo sa kung ano yung tama. PRRD is just an example na mas madami pang po pwedeng mangyari. Kasi nagawa na nila sa taong napaka-importante sa buhay natin. So ibig sabihin, bukas sa mga susunod na araw, meron pang mas malagim na po pwedeng kaharapin ng Pilipinas. So by this time around, kailangan po ngayon magkaroon tayo ng solid na pagsasama-sama, ipakita natin sa lahat na kailangan may uwi natin yung tao na minsan na sumagi sa buhay natin lahat, na nagpakita ng pagmamahal. At kailangan ibalik din naman natin sa kanya yung ginawa niya para sa Pilipinas. Yun nga lang po, ito hinihiling ko ang lahat, magkaisa po tayo. Hindi po ibig sabihin ito isang kaganapang madugo or kaguluhan. Nandito po tayo lahat para ipakita na kaya po natin tumayo sa Pilipinas na sa kaayusan ang ating purpose. Yun lamang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good afternoon sa lahat. Nagpapasalamat ako dahil itong
press conference na ito ay napasama ko. Kasi sa bawat birthday ng dating Pangulo Duterte ay kahit kami lang, nandito yung account ko. Tuwing birthday ni Duterte ay mayroon kaming celebration. Noon, nung may opisina pa kami, talagang ginagawa namin yun. Nung wala na yung opisina namin sa Muslim Affair, kami ng mga pamilya, yung mga anak namin, sineselebrate namin. Ganyan namin kamahal si Pangulong Duterte dahil before na makilala namin si Duterte, ay nakita namin na siya lang ang talagang magmamahal sa mga Muslim, Bangsamoro, dahil napatunayan namin yung ginawa niya sa nung mayor pa siya doon sa Davao. So nung naging presidente na, talagang lalo namin napatunayan na talagang siya lang ang nagbigay ng hindi naibigay ng mga naunang presidente sa pangangailangan ng mga Bangsamoro sa Mindanao. So ang pruba doon ay binigay niya sa mga Muslim yung tinatawag na Bangsamoro region. So yun ang hindi namin makakalimutan at naging utang na loob namin. So hanggang nandyan yung hanggang buhay pa, hanggang nandyan ang mahal natin na Pangulo ay talagang sineselebrate namin. Kahit kami lang pamilya ay sineselebrate namin. So kaya ako nagpasalamat sa pag-ipon-ipon na ito, pagtipon-tipon na ito dahil lalong lumakas ang loob namin. Sa unang mga selebrasyon ay masaya kami. Pero itong darating, talagang nakakalungkot. Nakakalungkot sa amin. So yun nga, idiretso ko na lang na sa lahat ng mga Bangsamoro na nakikinig ay makikisa tayo dito sa Central Luzon. Naramdaman naman natin yung ginawa sa atin ng dating Pangulo. So ngayon, ang panawagan ko ay kahit isang araw lang na ipakita natin bukas bilang chairman ng Bangsamoro Community Outside BARM na magkakaisa tayo, suportahan natin itong birthday natin na magpunta tayo sa San Fernando, sa Kapitolyo. Magkakaisa tayo. Walang problema sa iftar natin. Sasagutin natin yung iftar. Sa lahat ng darating doon sa celebration natin, doon tayo mag-iftar. So, ganun din. Pasalamat ako ulit sa bukas. Inshallah, marami tayong sasabihin tungkol sa celebration na natin bukas. Hindi na natin sabihin dito ngayon para yung gusto kong sabihin ay marinig din ng mga Muslim bukas. Kung hindi naman ako mag-invite para may sasabihin ako dito na ito para ikwento sa inyo at talagang yung hindi nakakaalam sa ginawa ng Pangulo sa atin ay ikwento natin doon para mapatunayan natin. Kung hindi totoo yung sinasabi ko, nandito naman yung mga account ko na lahat ng mga celebration natin noong Pangulo pa ang dating Pangulo ay nandito sa Facebook ko. So yan lang po. Okay, Mayong adlaw, mayong hapon, magandang hapon sa lahat. Kung titingnan mo itong mga pangyayaring ito, no? At this advanced age ni President Digong, gusto niya pa ring patunayan na kaya niyang pag-isahin ang mga Pilipino, no? Sa mga pangyayaring ito, siguro ang objectives ng
ibang tao dyan ay i-divide ang Filipinos. But what happened now is kabaliktaran, no? The Filipinos all over the world nagkaisa tuloy na maipakita na talagang itong mga Pilipino ay marunong tumingin kung ano ang yung ginawang mabuti para sa bayan. Sa mga maling proseso, siguro kung mapag-usapan man, mali kung sa mali, pero kung ito ang paraan para tayo, mga Pilipino, kung saan ka man, pag-isahin ni Digong muli upang manindigan, ikabit na natin sa ating lifestyle yung I'm not a Filipino for nothing. Ay, 'di ba? Yung pinaka-logo niya na hindi ako to kung wala man lang silbi. So bukas this past years, siguro last year wala man isa sa atin nag-celebrate sa birthday ni Tatay Digong eh. Wala mang nakaalala kung meron man. Pero bukas, itong pinakamalaking araw na pwede nating ibigay, ipakita kay Tatay Digong bilang pasasalamat sa kanyang nagawa at pwede pa niyang gawin sa ating bansa. Sabay-sabay tayong manawagan na para sa kaayusan at kapayapaan sa ating bansa, sa bawat Pilipino, dito sa Pilipinas at sa labas ng ating bansa. Maraming salamat at mamaya may mga questions pa tayo. Magandang hapon po sa ngayon. Ako po ay kinatawan ng mga magsasaka dito sa Central Luzon, particular sa Bataan. Malaking panghihinayang namin sa aming sektor na ang isang hamak naming maliliit na umaasa sa ating Pangulo ay nagawa pa lapastanganin at ibigay ang pangangasiwa sa ating dating Pangulo. Para bang ang sinasabi rito na ang administrasyon sa ngayon ay walang kakayahang litisin kung sino man ang nakasala sa ating mismong bayan o sa ating bansa. Sa aking palagay, natutuwa ako at ako'y binigyan ng pagkakataong magsalita sa aming hari sa magsasaka. Paano ba ang katulad namin na hamak na mismo ang aming lupang ipinaglalaman sa lupang usapin ng lupang agraryo ay hindi namin makamtan na ang kalaban namin ay mga nakabili na pinahintulutan ng gobyerno na i-convert ang mga lupa. Paano pa kami aasa sa administrasyon nito kung mismong ang ating bansa ay nakikita na natin na walang silbi yung ating saligang batas o binababoy na. Nagkataon lang na kami na nananawagan sa aming sektor, sa manggagawa, sa mangingisda, kung wala mang tikapagsalita, mag-isip tayo, magkaisa tayo at nananawagan ako na subukan natin tumindig, magsalita, hindi tayo po pwedeng kumilos o manahimik dahil ang kinabukasan dito ay ang second at susunod na henerasyon na ating mga anak. Kagaya ng iba, yung ang administrasyon nito sa napipisi ko, ito sarili ko lang opinion, kung di ang administrasyon nito ay ang pagbatikos sa dating administrasyon. Hindi ko narinig ano na ba ang plano sa kalagayan namin sa maliliit, sa lilayan, sa kanayunan, ano na ba ang pagbabago. Dito sa mga TV, sa mga Facebook, ang narinig namin ay pagbatikos sa kapwa, mambabatas, batuhan ng putik. Ano na ba talaga ang ating Senado, yung ating mga representative yan, ano na ba ang tungkulin nyo? Ano ba yung mga kinakatawan nyo? Bakit hindi namin nararamdaman na kami ay inyong pinagtanggol? Ano na ba? Ano na ba? Kaya nyo na ba kami mararamdaman pagdating ng eleksyon na kayo ay kakato, propaganda, mga ngako? Ang gusto namin ay action. Kung gusto ninyong baguhin ang ating saligang batas, ipakita ninyong matibay. Ang batas na nakikita namin ay pabor lang sa mayayaman at hindi nararamdaman ng aming sektor sa kalayunan. Maraming proyekto, maraming propaganda, ni mga ayuda, ni mga kwa, pero hindi namin nararamdaman yan. Mga perang pondo,
na sobra sana na hindi nagamit ang ibang mga ahensya ng gobyerno na dapat sana ipakinabang ng maliliit. Kaya ang PhilHealth, ikinumbert ko saan. Kung ito yung nilagay doon sa mga medical ko ng hospitality ng mahihirap, nilagay sa scholarship, para yung mga nananawagan, yung mga sektor na libre edukasyon, libre medisina. Bakit kung saan napunta? Yung mga daan natin, tumataas yung mga toll gate, yung mga kabayaran natin. Para saan ba yan? Kami ba epekado niya na ang ginagamit na namin Krumayta at Carlesera sa Kanayunan? Pupunta ba kami riyan? Nararamdaman ba namin yan? Nararamdaman namin yung taas ng mga bilihin. Kami magsasaka, wala kaming sariling bigas. Dumadaan kami sa per kilo. Noong natuwa kami na yung presyo ng bigas ay 20 pesos. Pero ngayon naliwanagan namin. At ako rin ang pinag-aralan ko na ang halaga pala ng 20 sinasabi, taon-taon ay 20 pesos ang itataas ng bigas. Ito lang po, sa muli, yung mga susunod na hakbang na kung ako'y natutuwa at ako'y napabilang dito para mapagsalita, sa sektor doon sa Kanayunan, sana po ay tumindig tayo, makilaho, para naman doon sa sinasabi natin tunay na pagbabago. Marami po salamat. Maya pagkat panapon po, kaya katamungan na kining Pampanga. Ako'y nagagalak at ako'y naging kasama sa pagtitipong ito ngayong gaganapin ngayong hapon. At binabati ko nga pala ng advance happy birthday ang ating mahal na Pangulong Duterte. Happy birthday po, mahal na Pangulo. Sa ngayon po, kami nananawagan o isa po ako sa mga Kapampangang maisog na nananawagan sa aking mga kababayan dito sa Pampanga na kung maaari po ay sumama kayo sa ating gaganaping pagtitipon bukas sa Fernando, Pampanga. Kami po ay, ako po, ay lubos na nalulungkot sa nangyari sa ating mahal na Pangulo, Pangulong Duterte, dahil sa kanyang edad, imbes na tamasahin niya yung kanyang retirement, ang pagka-retiro sa kanyang pagkapangulo, ayun na nandoon po sa kabilang bayan sa bansang the Netherlands, at siya po ay lilitisin daw ng ICC na ang pagkaalam ko po ay hindi na tayo kaanib o sinasabi nilang hindi na tayo kaanib sa ICC. So ang panawagan ng mga namumuno sa ating gobyerno noon nang sabi ang Pilipinas dahil hindi siya kaanib ng ICC, ipaglalaban nila kung halimbawa arestuhin man ng ating mahal na Pangulo, ay bakit ngayon naging tameme? Naging tameme sila. At ang nangyari pa ngayon, sila pa ang gumawa ng parahan para ibigay ang ating mahal na Pangulo sa ICC. Pati ang ating kasalukuyang Pangulo, si BBM, ay biglang kambyo sa kanyang panawagan noon na siya ay hindi makikialam. Siya ay maninindigan para sa kapakanan ng ating mahal na Pangulo dahil hindi daw tayo kaanib ng ICC. Bakit ngayon na ano nangyari? Ang ating mahal na Pangulo Duterte, siya ngayon ay nandoon sa The Hague, Netherlands para doon i-celebrate ang kanyang birthday. Ito'y masakit para sa akin, para sa atin siguro na ang mahal na Pangulo natin nagse-celebra na wala dito sa sarili nating bansa na pinakamamahal niya, minahal niya, hindi lang ang Pilipino kundi yung mga kahit na ibang bansa minahal ng ating Pangulo.
ginawa ng ating Pangulo ang nararapat at dapat gawin ng isang Pangulo dahil unang-una nakita niya talamak ang problema sa droga. Nagkaugat ang anong ito, ang usapin na to tungkol sa paglaban niya sa droga. Doon sa paglaban niya sa droga ngayon, ano nangyari sa ating mahal na Pangulo? Siya ang dinala doon. E kumusta naman kaya ang mga kriminal na gumawa ng mga karumaldumal, kagaya ng mga drug addict, ng rape? Bakit hindi sila yung mga litisin? Bakit ang ating Pangulo na siyang gumawa ng paraan para matigil ang mga karumaldumal na gawain? So, mga kababayan, lalo na dito sa Pampanga, nangingikayat po ako na bukas magsama-sama po tayong pumunta doon sa may Kapitolyo ng ating lalawigan doon sa San Fernando. Yan lang po. Maraming salamat po at sana makita-kita uli tayo bukas. Yes. Ay, magandang hapon po. Dahil dyan po, Brothers Attorney, may katanungan lang po ako. Anong pagkakaiba noong pong sinasabi nila na yung sovereignty natin? Hindi natin isinuko ang sovereignty, yung tao lang ang sinuko. Pwede po ba nating bigyan ng kaliwanagan na ito, Attorney? Kasi ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, never natin pakikinggan o ipa-block ng IC dahil miyembro dyan. At ngayon, may lumalabas na ang sinuko lang daw po tao pero ang hindi ang sovereignty natin. Pakipaliwanag po, Attorney. Honestly, masyadong technical ang nagiging issue, no? So, even the mga legal luminaries